Ito ay bukas na panawagan para ma-impeach si COMELEC Chairman George Garcia at ang kanyang mga associates. Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa buong mundo. Puwersa 99.9%, it's sa puwera. It's sa puwera man tayo pa isa-isa, pero pag tayo ay nagsama-sama, abay, nuclear powerhouse tayo sa political arena. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilates Lagari po inyong lingkod, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Ako din po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ang magpapatuloy sa naunsyaming dakila at dalisay na diwa ng himagsikan. Pagtatag ng malayang bayan, along pinalawak na sangguniang bayan at hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system. Pero bago lahat, mga luma ay dapat palitan na natin pagsapit ng 2028. Pahirit po muna ng konting support. Ang inyo pong pag-like, share, at pag-subscribe sa ating YouTube Juror Advocacy Channel ay malaking ambag na po para sa ating dalisay, dakilang adhikain na tiyak, panigurado, walang kaduda-duda, kapaki-pakinabang para sa halos lahat sa atin. Sa hanay ng puwersa 99.9% it's sa puwera, kung hindi man lahat tayo ay makikinabang. So salamat po sa mga subscribers ko na, at doon naman po sa mga hindi pa advance. Salamat sa inyong lahat po. So, tara na! Juro revolution na! Kilatisan na! Matagal na po tayong ginagago na ito po mga hinayupak dyan po sa mga kumulik kotong. Panahon na para atin silang panagutin. Tanggalin sa pwesto bago sampahan ng mga kaukulang kaso. Deprivation of right under color of law. Hindi lamang po binaboy nila ang karapatan ng mga kumakandidato ng mga bona fide candidates naman. Marunong bumasa at sumulat. Pero pati po yung karapatan ng mga botante, binaboy din po nila. So, pero unang-una sa lahat, kailangan bago tayo makapasok sa political arena, patag na ang playing field sa political arena. Kaya kailangan para ating mailuklok ang mga juror advocates candidates sa 2028, abay, masibak muna at makasuhat at makulong sina George Calabasa Garcia, 10 ng kanyang mga associates. So, paging Senadora, kongresista na siya ngayon, mamamayang liberal. And at the same time, siya po ang minority floor leader na po. Leila de Lima po. Paging din, Jose Manuel Tadeo Chel Jukno. Mamamayang liberal din po ito, party list representative. Rene Luis M. Cook, Kabataan Party List. Maria Angela S. Garcia, chairperson ng People's Participation. Alam nyo, democracy is government of the people, by the people, for the people.
Pero ano ang meron tayo? Government of the few, by the few, for the few, less the people. Paano nangyari ito? Ha? Asan ang people's participation sa gobyerno? Wala. Wala. Ha? Sapagkat sa demokrasya, ang people's participation ng mga mamayan ay bilang mga grand juror at trial juror. Grand juror na kumikilatis kung may probable para sampan ng kaso, kaukulang kaso ang mga traidor, abusado at kawatang bantay sa lakay sa buong pamahalaan. Ano po, at bilang mga trial juror na siyang huhusga kung akusado sa pang-aabuso, human rights violations, land grabbing, corruption, ay guilty o inosente. Yan ang people's participation. Ano meron tayo sa kasalukuyan? Yung mga traidor, abusado at kawatan ng mga politicians ang may control sa hukuman sa may palakasan. So sila ang nagnanakaw, sila po ang nagpapaimbestiga, sila po ang nagpo-prosecute, sila din po ang humuhusga. Kaya tayo sa kangkungan palagi dinadampot. Paging din na Bienvenido M. Abante Jr., ang chairperson ng Human Rights. Alam nyo, matagal nyo nang ipinaglalaban ng human rights. Social justice. Panahon pa ni Rizal, yun ang pinaglalaban. Di ba? Panahon ni Gat Andres Bonifacio. At sina Gat Andres Bonifacio, 10 natin mga ninunong katipunero, alam na nila. 130 years ago kung ano solusyon sa korupsyon. At yan po ay Malayang Bayan, Sangguniang Bayan, at trial by jury of we, the sovereign people, justice system. Ano po? 133 anyos pa po ago. No, ha? Inilapag na ni Gat Andres Bonifacio yan. Ngunit hanggang sa panahon ngayon, patuloy na nahaharang ng mga traidor, abusado at kawatan sa pamahalaan na nagbabalat kayo bilang mga politicians. No? And so, paging Dumugan, Mauricio G. Dumugan, ang chairperson po ng Indigenous Cultural Communities and Indigenous Peoples. Alam niyo po, ang chairperson dati na ito ay si Representative Allen Jesse, ano ba apelyido nun? Allen Jesse, limutan ko po yun, ha? At siya lang ang tumugon, no, ha? At nagkaroon ng interest na ipairal ang jury justice system sa bansa. Siyempre, 2024 pa po nangyari yun. Pero hanggang ngayon, nihay, wala. Siyempre, bakit? Abay, hindi po ito gusto ng mga salot na kurakot sa gobyerno. Pag isinabatas nila ito, para rin na pinirmahan ng kanilang prison sentences. O baka death certificate pa, kung may wala ng death certificate, death penalty sa ating mga batas, hindi po ba? Prison sentence na lang po. Plus, mawawalan pa ng oportunidad ang kanilang mga angkan na manggitata sa nakaw na kayamanan. Kaya naharang po itong ating panukala. Kaya nga tayo, katapos natin mapatag ang playing field sa political arena, magluluklok tayo ng mga juror advocates. Palitan natin lahat ng mga trapo. Sandamakmak ang ating boto. Kaya natin sila ilang paso. Po. Paging Attorney Gerville Jinky Beatrix R. Luis Tro, ang chairperson po ng House Justice Committee. Ano po? Ang ating pong panawagan, at isa lang sa mga ito, ay susuporta, mag-i-endorso na ating pong impeachment complaint laban sa mga kumulik-utong. Po. Paging Maria Angela S. Garcia, ang chairperson ng People's Participation. Parang naulit ko yata ito. Mayroon na ba ako nabanggit kaya ito?
Oo nga, no, naulit ko lang ito. Ah, kwan siya, redundancy, double entry. At Beijing na rin, Gloria Macapagal Arroyo, ang chairperson ng Poverty Alleviation, no? Sapagkat habang namamayagpag ang mga salot na traidor, abusado at kawatan sa ating buong pamahalaan, hindi po kailanman matutuldukan ang kahirapan, ang pagiging OFW ng mga Pilipino. No? Bagay, isa sa mga negatibong epekto nun, pagka hindi na uso sa bokabularyo ang salitang OFW, abay, mababawasan ng husto ang mga fans ni Alex Iyala. Hindi, pero kung maunlad naman ang buhay ng bawat isa sa atin, pwede na tayo bumili ng tickets para puntahan si Alex doon sa kusama ng venue. And by the way, Alex, kung ikaw man ay talagang, kung may katotohanan na nasabotahe ka, nasabotahe yung court na paglalaruan mo, imbis na hard court nilagay ka, pinag-practice ka nila sa clay court, samantalang hard court yung pambirang pati. So, at saka yung schedule mo, masyadong toxic, Sa loob ng 3 araw, 7 hours kang diba? Hirap na hirap ka doon. At syempre, yung bola di umano, ay medyo kulang sa hangin. Hindi masyadong matalbog. So, apektado, yung palo, yung technique ni Alex, iyala. Kaya that explains na yung kanyang kaliwa. Kaliwa. Yung kanyang kaliwang braso ay medyo naninigas. Panay ang stretching niya. Kasi naapekto talaga. Kumbaga, mabigat paluin yung bola. Hindi katulad na kapag kasakto sa hangin, madali niya lang ibalik, parang no sweat. But anyway, Alex, move on lang. Gamitin mo sa positibong paraan, yung masama mong experience. Huwag ka masyadong tumambay doon sa masama experience na yun. Iwakli mo na yun. Iwaksi. Para handa ka sa susunod na laban. Ang mindset mo nandun. Wala kang excess baggage na dadalhin sa susunod na laban. Mabuhay ka, Alex. Patuloy kaming mga Pilipino 101% sumusuporta sa'yo. Basta just always give it your best shot, win or lose. Nasa panig mo kayo. Basta nasa iyo ang dugong katipunero. Relentless. Never say die. Palaban. Hindi iniinda. Kahit na yung mga kalaban ay mga bigatin. Kahit si Itzapuera tayo mga Pilipino sa international tennis courts, naipapakita mo na pwedeng mamayagpag ang mga Itzapuera. And for that, ikaw na ang reyna ng mga Itzapuera sa ating bayang Magiliw. Reyna ng puwersa, 99.9% Itzapuera, Alex Iyala. Beijing Alfredo Marañon III, ang chairperson ng Natural Resources. Opo, bakit po kamo? Ang natural resources natin napunta lang sa bulsa ng ilang mga traidor, abusado, land grabber, mga salot na kurakot, nakawatan. Doon lang sa kanilang bulsa na pupunta. Diba? Kaya dapat ikaw din, Alfredo, Congressman Alfredo Marañon III, sumuporta sa ihahain namin na impeachment complaint laban kay George Calabasa Garcia, 10 ng kanyang mga associates. Brian B. Revilla, Chairperson Overseas Workers Affairs. Yan pag nagtagumpay po tayo na maipairal ang jury justice system sa bansa, alam nyo,
Congressman Brian Revilla, mabubura na sa bokabularyo salitang OFW. Ano to? Lordan G. Isuan, Chairperson Public Information. Abay, hingin din po namin ang inyong suporta sa pagpapalaganap ng dakila at dalisay na diwa ng himagsikan. Na buwis-buhay na pinaglaban ng ating mga ninunong katipunero sa pangunguna ni Gat Andres Bonifacio, ngunit sa kasuyang palad siya po ay pinaslang at kasama pinaslang ang pangarap Pinoy, mapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. Rolando M. Valeriano, ang apelyido niya pangalan ng tatay ko, Chairperson Public Order and Safety. Wala pong public order and safety tayong masasabi kung wala po tayong hukumang patas para sa lahat na agarang napapanagot, mas rehas agad ang mga salot na abusado, kawatan, traidor at kurako. We have no such thing as public order and safety to speak. Imigdio, hindi ang pangalan. Imigdio P. Tatuanco, Dieter, Chairperson Revisions of Laws. O ayan. Amendahan po natin ang Bill of Rights para may idagdag ang pinakamahalaga. Sa balat ng Bill of Rights, Artikulo 3 sa ating po sa Ligang Batas. Pinakamahalaga ito. Karapatan sa trial by jury. Ito po ay sovereign power ng mga demokratikong mamayan o mga mamayan sa demokratikong bayan. Ito po ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Ang kambal tuko ng demokrasya. The epitome of democracy. So panahon na para i-revise po natin yung atin pong Bill of Rights. Milagros Aquino Magsaysay. Milagros Aquino Magsaysay. Chairperson Senior Citizens. Para po ang ating mga senior citizens ay huwag mapapabayaan, ang pondo nila ay huwag mapupunta sa bulsa ng mga abusado, traidor at kawatan. Kailangan po natin ang hukumang patas. Alam nyo na po ito. Ano po? Kung magsaysay, matagal na po tayo nagsama-sama sa Liga ng mga Broadcasters Media Forum, maging sa akin pong Kilatis Media Forum. Alam nyo simulat sa poll kung ano po ang ating pinaglalaban dito at harinawa ngayon po ay kayo po ay kumbaga ay kumbinsido na kung ano po ang missing link para ang demokrasya natin ay gumana. Kayo po ang representante ng senior citizens. Ang mga senior citizens naghahanap na ito ng mabibit-bit na resibo na ipakikita kay San Pedro. Pag tinanong San Pedro, dito ka na. Ano bang resibong bit-bit mo? Kung paano mo itinaguyod, pinangalagaan ang mga nilikha ng aking amo. Ano? Kumbaga ito yung pinakamatindi para sa akin na Panginoon, utos ng Panginoon. Be your brothers and sisters keeper. At hindi po natin magagawa yon kung wala tayong karapatan sa trial by jury. Lahat po tayo sa puwera. Paano natin may pagtatanggol ng isa't isa? Pero kung tayo po ay may karapatan sa trial by jury, check po yon. At kung mga senior citizens nga naghahanap na ng resibo, so ito, Congressman Milagros Magsaysay. Ito na yung pinaka-the best. Ganon din sa mga kabataan, no, ha? Mga kabataan at mga nakakatanda, itong pag-asa ng bayan. Zior Rahman Zia Alonto Adyong,
Chairperson Suffrage and Electoral Reform. O yun. Ito, tamang-tama sa iyo. Electoral Reform. E paano mo may reforma ang electoral processes, election process, kung kontrolado ng Kumulikotong at kanyang mga associates, may mga justices pa rito silang mga kasapakat, sapagkat ang dinigan ng bagman ng Comelec kasama sa garantiya na hindi maalis ang kliente nila sa dagdag bawas. Kaya nga hirap na hirap tibagin si Marcoleta Dahil ako, ang paniniwala ko sa akin pong pagkilate, sa akin pong personal na opinion, siya po ay kliente ng Kumulikotong. Siya po ay nagbayad para manalo. Paano nanalo yung ungas ng pambirang patisip? So, Richelle Singson, chairperson ng Welfare of Children. So, kanina mga matatanda, ngayon naman mga bata. So, mapangangalagaan natin sila ng gusto pagka napanagot natin ang mga hinayupak diyan po sa Comelec at mapatag natin ang political arena. So, Welfare of Children, Richelle Singson. Sa pagpapatuloy, alinsunod po sa Artikulo 5, suffrage. Yung karapatan bumoto at magpaboto. Section 1. Para lang malinaw kung saan tayo nanggagaling at kung ano yung ating batayan para ma-impeach itong mga kotong sa Comelec. Suffrage may be exercised by all citizens of the Philippines not otherwise disqualified by law who are at least 18 years of age and who shall have resided in the Philippines for at least 1 year and in the place wherein they propose to vote for at least 6 months immediately preceding the election. Ito po pinakamatinding pinagdidiinan sa batas, inukit sa batas. No literacy, property, or other substantive requirement shall be imposed on the exercise of suffrage. Kumulikotong, tandaan nyo yan na ilang beses na kayo dinagukan ng Korte Suprema, ang kukulit nyo. Mga pasaway talaga kayo, mga recidivist kayo, mga hinayupa kayo. Alinsunod naman po sa Legislative Branch, Section 3, no person shall be a senator unless he is a natural born citizen of the Philippines and on the day of the election is at least 35 years of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the Philippines for not less than 2 years immediately preceding the day of the election. Alinsunod naman po sa Artikulo 7, Executive Branch, Section 2, no person may be elected president unless he is a natural born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write, at least 40 years of age on the day of the election, and a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such election. Sa Section 3, ang tinutumbok dito ay ang Vice Presidente na halos kapareho lang ang mga requirements. Alinsunod naman po sa Section 72 ng Omnibus Election Code, effect of disqualification cases and priority. Any candidate who has been declared by final judgment to be disqualified shall not be voted for. Final
judgment. No? Paano ka maging moral turpitude, no? Sa kaso? Kahindik-hindik na kaso. So, hindi ka po pwedeng tumakbo. Idagdag mo pa yan doon sa requirement sa pagiging senador. Hindi may requirement sa pagiging senador eh. No, ha? Kung ikaw ay wala pang 25 anyos, kung ikaw ay hindi marunong bumasa at sumulat, kung ikaw ay hindi rehistradong botante, kung ikaw ay hindi natural born Filipino citizen, no, ha? At kung ikaw ay kulang sa residential requirements, hindi ka pwede tumakbo. Oh. So malinaw, may mga sindikato po, ano po, sa ating pong halalan. Bakit kamo? Kasi, itong kumulikotong, simula po 2004, ginamit po nila no money, no candidacy. Labag na sa batas yan. Kaya sinita sila riyan ng Korte Suprema noong 2019. Dumating yung halalan 2022, ano na naman ang ginamit nila? Bona fide intention to run. Sabi ng Korte Suprema, nung kanang dinisisyonan ng kaso noong 2022, pareho din to eh. Kung hindi kilala, walang kwarta. Sinasabi ninyo, wala siyang bona fide intention to run dahil hindi siya po pwede, wala siyang kapasidad para mga panya sa buong bansa, maging sa ibang bansa. Anong pakialam nyo? Kung lang ganunin sila ng Korte Suprema eh. Anong pakialam nyo? Problema niya na yun. Kung makukumbinsin niya ang mga botante kahit di siya umikot, kahit nandun na siya sa harap ng kanyang laptop o cellphone, anong problema niyo? Bahala na mga botante yan na magdesisyon. Hindi para sa inyo ang ganung desisyon, mga ungas kayo. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema na mga ungas sila. Pero wala naman kadulag-dulag mga ungas sila. At so malinaw po, may sindikatong nagmamaniobra sa halalan sa loob na mahaba-haba na pong panahon at tayong puwersa, 99.9% sa puwera lamang ang merong kapasidad na tuldukan ang kanilang kaungasan. No? So, ay susi, tayo ang susi. Kalampagin po natin ng tudong lakas ang ating pong mga mambabatas, mga kinatawan sa Kamara de Representantes, ano po, para isulong ang impeachment kay George Garcia Calabasa, 10 ng kanyang mga aso shits. Ano po? And then, kalampagin din natin ang mga senador na bigyan ng patas na laban. Patas na paglilitis. At syempre, kung kinakailangan, kung may ebidensya sapat, baklasin sa pwesto para makasuhan na namin sila ng mga kaukulang kaso, deprivations of rights under color of law. Culpable violation of the Constitution po yan. Po, pinagkakaitan nila ng karapatan ang mga kumakandidato. Napasok naman sa kwalifikasyon. And in so doing, pinagkakaitan din nila ang milyong-milyong mga botante para piliin o iboto yung mga pinagkaitan nilang ng karapatang kumandidato. Buhay po ang pinuhunan ng ating po mga ninunong katipunero para sementohin ang daan patungo sa kalayaan. Isang sagradong boto na lamang po sa ngayon ang ating pong puhunan upang makamtan ang makatarungan at makataong lipunan. Kaya tara na sa Partido KKK 2.0 Demokratiko. Tara na sa Juror Revolution. Muli, salamat po sa inyong panahon. Rinawa ko po ay nakapag-ambag ng aking kuntil-butil na sentido komon para kayo po ay gabayan sa anumang desisyon na inyo pong gagawin pagsapit lalo ng halalan. Kung sino susuporta. Siyempre, mga juror advocates candidate na suportahan po natin para po sa ating kapakanan natin. Karapatan. At
kinabukasan. Hindi lamang po ng pwersa 99.9% sa pwera sa kasalukuyang henerasyon, kundi hanggang sa mga susunod po natin sa life till His kingdom come. Mr. Juror po, Dr. Sixto Pilates Lagana, inyong lingkod, PhD Public Administration, honoris causa. May God bless us all. May God bless Philippines.